we have a guest today, no, na hihingi ng payo sa atin. So Ate Pia, si Ate Feli po ay lumapit sa ating programa dahil humihingi po siya ng tulong kung paano po daw siya makaka-recover ng mga ginastos niya daw po na useful and necessary improvements dun po sa resort na nilis niya kay Ana. Okay. At bukod daw po doon sa mga improvements na ginastos niya para doon po sa resort, gusto niya rin daw pong itanong kung paano niya daw po marirecover yung mga pinautang niya po kay Ana ng mga amounts na lumaki na po hanggang sa hindi na po siya nakabayad. Ngayon po, ang status nila, nakapagbaranggayan na po sila. Nagkaroon na din po sila ng certificate to file action kasi hindi po sila nagkaroon ng kasunduan sa barangay. Kaya ang tinatanong po ni Ate Feli, ano na po ba yung susunod niyang gagawin para po makasingil po siya kay Ana. Okay. Hello, Feli. Welcome dito sa amin. Salamat sa tiwala. So, gaano katagal mo din na naupahan to sa kanya? Isang taon po nung August 23. Parang resort? Nagamit mo naman? Apo. So, napagkakitaan mo naman? Di ba inupahan ko po ng 325 a year po Hindi, una kasi nag-umpisa yon, ang pinagkasunduan niya is 450,000 a year, ano? Ibang agent po yun. Padalawang agent po yung 325. Pero nung unang agent po, 450 po yun. Tapos nung nakita ko po yung yung resort na parang tabingi po siya, sabi ko parang ang mahal naman, Okay. sabi ko. Kasi magpaparenovate pa ako. Tapos madami kang ayusin. 450. Okay. Sabi ko, umayaw na po ako. Pero po, nakautang po siya sa akin ng 60,000. Doon sa una pa lang? Opo, gawa po ng pinangbabayad doon sa kuryente na naputol. Okay. Ay, di Pero ngayon, hindi na natuloy yung usapan nyo. So, bali may utang lang siyang 60,000. Opo. Okay. Nung nagbaranggayan po kami noon, naibigay po niya sa akin ang 20. So, Okay. may remaining pa pong 40,000. May nag-alok po naman sa akin ng ibang agent. Agent, pero para din sa same property. Opo, opo. Tapos sabi niya, Feli, binibigay na lang ni Tita Ana ng 325. Pwede, sabi ko, kasi mayroon akong 40 sa kanya, di pagkano na lang idadagdag ko sa kanya, mahigit na lang 200. Oo. Ay di nagkatuluyan na po kami sa aming usapan po Nagkaanuhan na kami sa abogado. Eh sabi niya sa akin, pwede daw ba na 30,000 daw munang ibibigay, ikakaltas daw doon sa 325. Yung 10,000 daw po, next year na lang daw po yun pagka Okay. nag-renew ako. Ay di Okay. pumayag po ako. Binigay ko na lang po sa kanya is 295,000 na lang po. Tama. Okay. Kasunduan namin doon sa abogado nga na paparenovate ko yung kanyang resort, kakaltas po sa padalawang taon. Okay. Oo. Nung dumating na ho ang na ayaw na niya ako yung renewhin. Oh. Dahil nagalit na po siya sa akin. Dahil? Gawa po ng pina-stop po yung utang niya sa akin. Bago ho mag-August 23, mga 2 months pa po, sabi ko, Tita, pinakwenta ko sa anak ko yung utang mo, umabot na po ng 418,000. When you say pinastop, kasi utang pa siya ng Opo. utang, na umabot na sa 415. Opo. Oo, tapos nagtampo siya sa'yo dahil ayaw mo na magpautang. Opo. I see, okay. Sabi niya, saan ako kukuha ng panggastos ko? Sabi ko, Tita, anong gagawin ko? 325 lang yung upa ko. 418,000 na yung utang mo. Sobra-sobra na po yung doon sa resort na upa ko sa isang taon. Buhat ho noon, gagalit ho siya sa akin. Tapos minsan ho, agang-aga. Dahil siya ho, nakatira ho siya doon sa loob ng resort. Ako naman ho, gumawa naman ho ako ng kubo-kubo doon sa may harap ng resort. Doon po kami tumitira. Agang-aga, minumura po niya ako. Hindi ko na lang po pinapatulan. So ngayon, basta paano mo na lang makukuha itong balance niya sa'yo? Opo. Ang sa akin po sana, ate, iparenyuhin na lang po sana niya ako dahil alam ko naman po na hindi naman niya talaga maibabalik sa akin ang pera. At saka po yung sa mga disaster po sana na yung nabagyo. Katulad doon 2024 po, nagbagyong Christine. Ay nagit 3 buwan po bago kami nakapagpa-resort. Luging-lugi po ako Tapos nagbagyo na naman nagbagyo. Ay hindi na naman po ako nakakapag-resort hanggang ngayon po. Taas na ng baha. So ganito, yung contract nyo, pagkasunduan nyo na doon na lang sa renewal, ibabawas yung mga utang,
Pero ang tanong ko ay, yung bang ano nyo, pinaka-lease agreement, walang tungkol sa renewal doon? Walang nakasulat tungkol May sa nakalagay renewal? po. Ano yung nakasulat sa Ang renewal? nakalagay po doon, lahat po ng gagastusin ko sa resort, ikakaltas ko sa pangalawang taon. Okay, so understood na pwede kang mag-extend ng another year, a third year. Is it clear, lawyers? Yes. Upon agreement, PSE. Upon agreement. Yes. Kaya lang nga, hindi na nga nag-agree. So in other words, it's like a year-to-year agreement. Basis. Ayun. Para sa mga nakikinig sa atin, minsan kasi maraming contract, lalo na pagka yung malalaking property or negosyo, more than 1 year. Kung kaya nyo sanang pasukin yan ng more than 1 year, kung handa kayong pagkagastusan yun, talagang mas maganda yung more than 1 year kung ako tatanungin mo. Kasi nga, ang hirap din naman bumawi ng 1 year lang. So, isang tip lang yun, no? But of course, it's a business decision. Kung long-term ang inyong mga plano, ang investment nyo, talagang mahirap bumawi ng 1 taon. So, mas maganda sana kung every 2 years, every 3 years, tapos automatic renewal upon the agreement. Eh, ang nangyari dito kasi, renewal upon the agreement, pero 1 year lang. Eh, hindi nga siya nag-agree. So, ako, nakikita ko, since sinabi mo na rin na willing ka naman na ipagpatuloy ang pagre-resort mo, kaya lang, yun nga, kailangan bigyan kanya ng extension mo, renewal ng contract. Baka yun ang pwede natin itulong. Kausapin natin, pwede namin katulungan dun sa negotiations mo sa kanya. Kasi madali lang yan sasabihin lang sa kanya na ito na nga ang pinakamadaling paraan. Kasi kung hindi, kakasuhan ka talaga. Civil case yon for collection, di ba? Under the law po, kapag po ang lessor ay may ginawang improvement na useful sa isang property na nililease niya, pwede po siyang makarecover doon sa cost na ginamit niya para mapa-improve yung property from the lessor. In fact, what does the civil code say? Useful and necessary ba? Necessary. So, ibig sabihin, kumbaga hindi gagana yan kung hindi nyo ayusin. Useful and necessary yan. Pwede mong i-reimburse. Yes. That's what you're saying, Yes. Ben, di ba? Magkano yung ginastos mo para magpaayos nun? 418,000 400. po. So yun, pero liban pa dun sa useful and necessary, may utang pa sa kanya. Kasama na po yun. 418. Kasama na dun yung renovation expenses mo. Opo, yung I utang see. niya. Kala ko naman doble pa. Okay. To be clear, para din dun sa mga nanonood, pag yung ginawa mo, yung bang pinaganda mo lang na kasi luho mo na, Ornamental. kunyari ornamental, bumili ka ng napakamamahali ng mga bato-bato, mga bulaklak, hindi na useful yon, di ba? Pero yung ginawa mo, kunyari, pinalagyan mo ng lupa yung lugar na binabaha, ay useful yon. Paano ka naman magpapatakbo ng resort doon kung binabaha yung lugar, di ba? Ate Feli, ang magagawa niyo po ngayon ay una, para po makarecover kayo dahil meron na po kayong baranggayan dati. So meron na po kayong certificate to file action. Ang pwede po natin gawin is una, magsulat ng final demand letter kung saan sinasabi po natin doon na ito na po yung offer natin sa kanya. Kung hindi po siya makakapagbayad ng amount na inutang po niya sa inyo, pati na rin po yung mga expenses nyo sa resort, ang pwede niyo pong gawin is number 1, mag-file na po kayo ng kaso, pero kung papayag po siya na upahan po ulit sa inyo o i-extend ang upa niyo hanggang next year, papayag na po kayo na hindi na magkaso po. Tapos ibabawas niyo na po yung utang niya doon sa rent na dapat pong binabayad ninyo. At ang isa pa po na pwede natin gawin is kausapin na muna po natin and sabihin po natin na ito na po ang ating proposal. Maaari pong pumunta tayo doon na mayroon na po tayong dalang agreement kung saan pipirmahan niya na lang po yung pag-i-extend niyo po doon sa property. Pero Ate Pia, may dagdag lang po natin. Wala po tayong karapatan na pilitin si Ate Ana kung hindi niya po talaga papayag na i-extend po yung upa natin sa resort. So, kapag ganun po ang nangyari, mawawala na po tayo ng choice kung hindi i-file po yung kaso laban sa kanya. Kung ikaw naman ay isang businesswoman, ang iisipin mo, saan ka din less na mapeperwisyo. Mapeperwisyo talaga siya kung makakasuhan siya, di ba? Mukhang klaro naman na may utang siya sa inyo. And if I were you, Ana, i-consider mo na ito. Kasi kung maayos naman na tenant itong si Feli naman, nakapagnegosyo ng maayos dun sa lugar mo, kikita din siya. Sana ituloy niyo na lang ang inyong relasyon bilang landlord and lessee at mabayaran mo na rin yung utang mo sa kanya. Feli, may tanong ka pa ba? Ang gusto ko lang po sana, ate, di ba po yung pong mga disaster po kasi wala po doon sa kasulatan po namin, kasunduan po namin. Gusto ko po sana na
maibigay po sa akin yun bilang karapatan ko. Ano yun? Ano yun? Katulad po ng mahigit po 3 buwan noong 2024 po, hindi po kami nakapagpa-resort. Gawa po ng ambaha nga po. Ang gusto mo ba mangyari is hindi ka magbabayad ng upa nung panahon na yon? Pag halimbawa, katulad ng may bagyo at hindi ka nakapagpa-resort, i-extend mo yung ano mo. I-extend. Ayun po. Di ba normally sa contracts, meron dyan na force majeure? Does it say in the contract or does the civil code say na ma-extend ang lease or hindi ka magbabayad? Ate Pia, the civil code is silent as to the provision kung ma-extend po ba yung lease, kung meron pong force majeure o yung mga acts of nature katulad ng mga disaster and calamities. Ngayon, yung sinasabi po ni Ate Feli, ayon na lang po yun sa kanilang kasunduan. Kahit ano naman po ang mapag-usapan nila, basta maisulat po nila yun sa kontrata, magiging binding po yun o effective po yun sa lahat ng partido. So pwede nyo naman ilaban yan kasi nga wala naman kayong kinita nung time na yon. Sa pag ma-extend man ito, pwede naman sabihin doon na kung sakasakali na mangyari ito, half na lang yung upa or 100% hindi babayaran, liwanagin na lang. Okay? Sige. Handa kaming tuloy-tuloy tumulong sa'yo at mag-set kayo ng araw na pwedeng puntahan si Ana at sana maayos na ito. God bless you! Maraming salamat po, ate. Kahit baha ang lugar, nagbangka ang Cayetano in Action Team kasama si Feli para personal na ibigay ang demand letter sa kanyang landlady. Ay wala nga po siya doon, kaya po kami nagpunta rito sa barangay upang po ay patawag si Tita Ana dito po sa barangay para po makapag-usap-usap. Pero kahit ipinasundo na ng barangay ang landlady ng resort, hindi pa rin siya sumama at hindi rin siya pumayag na tanggapin at pirmahan ng demand letter. Sa malaking abala at pagkalugi ni Feli sa nirentahan niyang resort, dala-dala ni Feli ang mga natutunan niyang payo mula kay Ate Pia. Nagpapasalamat po ako kay Ate Pia Cayetano at saka kay Tito Boy Abunda sa tulong in action po na binigay po nila sa akin. Marami po siyang sinasabi sa akin na dapat nagtanong-tanong muna daw ako bago ako kumuha ng ganyang kontrata, pumirma. Patuloy na tututukan ng Cayetano in Action Team ang problema ni Feli. Kung mauwi man ito sa tulong ng pakikiusap ng barangay sa landlady o sa formal na pagsasampa ng kaso sa korte.